Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sisimulan na ng Regional Wage and Productivity Board ang public hearing para sa panukalang dagdag sweldo sa mga manggagawa ng National Capital Region o NCR. Ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment o DOLE, mayroong isang buwan para maglabas ng desisyon ang Tripartite Board matapos ang kanilang pagdinig. Posibleng sa Hulyo 16 ay mailalabas na ang positibong resulta ng Wage Board. Sa ngayon, nasa 610 piso ang daily minimum wage sa NCR at may mga panukalang itaas ito sa 800 piso. Pero sabi ni Laguesma, may iba pang paraan para itaas ang sweldo ng mga empleyado tulad ng collective bargaining sa pagitan ng mga labor union at mga kumpanya. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsanipuwersa ang Grab Philippines at BYD Cars Philippines upang pag-aralan ang paggamit ng electric vehicles o EVs sa ride-hailing dito sa Metro Manila. Gamit sa nasabing pilot study ang BYD Dolphin EV para sa isang buwang pag-aaral para tignan ang operational feasibility ng EVs sa fleet ng Grab. Susuriin sa trial na ito ang battery, driving range at economic impact nito sa mga driver. Sa pahayag ni EJ De La Vega, head ng mobility ng Grab, binanggit nito ang kahalagahan ng inisyatiba upang makamit ang layunin ng Grab na maging carbon neutral pagsapit ng taong 2040. Magbibigay din umano ang isasagawang pag-aaral sa mga datos na gagabay sa hinaharap para sa pagsama ng EVs sa ride-hailing at magtataguyod ng mga sustainable na mobility ecosystem sa bansa para sa lahat ng transport stakeholders. Ipinaliwanag din ni Toti Zara ng AC Mobility na ang pilot study ay mahalagang hakbang tungo sa malawakang paggamit ng EVs sa Pilipinas. Sinusuportahan naman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang inisyatibang ito sa pangungunan ni Chairman Teofilo Guadis III para sa pagsulong ng Philippine Transportation. Inilunsad ang nasabing EV pilot study sa mga lugar ng BGC, Makati City, Pasay City at Mandaluyong City kung saan may mga kasalukuyan na EV charging infrastructure. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumayo sa Palawan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para hikayatin ang mga residente sa lalawigan na papalitan ang mga pera nilang may sira o problema na. Bahagi ito ng Piso Caravan kung saan kasama rin ang pagsisikap na makolekta ang mga itinatagong barya upang mapaikot at magamit muli sa mga transaksyon. Tatagal hanggang Linggo, Hunyo 23 ang BSP Piso Caravan sa Provincial Capitol Compound ng Palawan. Pakikiisa ito ng BSP sa Baragatan Festival ng Palawan kung saan makikita ang mayamang kultura ng iba't ibang grupo ng mamamayan sa lalawigan. Kasabay din nito ng mga aktibidad ng BSP bilang pakikiisa nila sa pagdiriwang ng Depositor Protection and Awareness Week ngayong linggo. Ito ay bilang paniniyak sa seguridad ng mga gumagamit ng sistema ng pagbabangko sa bansa at proteksyon sa kanilang mga ipon sa gitna ng mga banta at hamon. Makakasama rin ng BSP ang ilang financial institution na tutulong naman sa mga residente ng Palawan sa pagbubukas nila ng e-wallet o kaya ay account sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.